You're good. You're good. Okay, the lady. Hello, Direk. May tatanungin po. Sorry, before you walk. Go ahead. Sige po. Paano niyo po nakita yung maturity as a director ng dalawang character ni si Laida and si Miggy? And then, paano niyo rin po nakita yung maturity nila as a personal friend ni John Lloyd and Sarah? Si John Lloyd, 14 pa nung 30 nang mag-isip. Pwede mag-agad na nag-mature. Anyway, medyo manahabang pinagdaanan nito, no? In terms of, ano ang gusto ng audience? Si Laida pa rin ba na dati na gigli-gigli? Ganun pa rin ba? Or mas matured na? Siyempre natakot kaming gawin silang mas matured kasi Laida and Miggy were loved doing those giggling sequences, no? So, kaya lang, 4 years have passed, almost 5, parang panahon na para tumanda at mag-mature si Nani. And ako, natakot talaga ako kasi si Sarah, hindi talaga kami nagkita for that duration. Si Lloyd kasi nakagawa pa kami ng ilang pelikula. Si Sarah talaga, for that duration since you changed, hindi kami nagkita. So natakot ako, ano na kaya to? Kung batang to, ganun pa rin kaya si Laida? Ay hindi. Nung nagkita kami, parang sakto yung nagawang kwento ni Ate Carmi. Kasi, nag-mature na rin si Laida sa sarili niyang personal na buhay. Not just, maturity is not just about being serious and ganito naman, no? And pagiging less giggly, no? It's in the way she thinks, the way she sees life now, what she talks about, the talks that they have on the set, the questions she asks me. Nakikita ko yung, si Sarah, hindi na si Sarah luma. Wala na, ano na siya. May natutunan na, nakatulong ko ano man ang pinagdaanan niya sa 4 na taon na yun. Pero malaking naitulong. Si Lloyd naman po kasi nga, constant yung aming pagkikita. Saka, yun na nga, matagal na yung mature. Pabalik na lang ako kay Paimon na. Pero galing, ayun, yun po. Tapos sa tutunan. Sana naramdaman nila yung maturity. Na-surprise ka na, ay, mature na pala. My heart is overflowing with joy. Siyempre, masarap pakinggan ko. Na coming from these people na sinubaybayan ka. Yes, lalo na sa director ko. Oo, na dapat alam niya every ano mo eh. So naramdaman mo na, wow, appreciate mo naman. Yes. Natingin sa'yo mature na talaga. Tapos both as a character and as a lead. Siyempre, bigyan ng great experience. Right. Buhay by itself. Okay, go ahead, Crystal. To John Lloyd and to Sarah, it took quite some time before this movie was built. So how did you reconnect with your characters, John Lloyd and Miggy? How did you reconnect? Or when you were there, did you like in a snap reconnect with the character? Because it took some time, and there was a lot of things that happened. The movies were made. So how did you reconnect with your characters? Hindi mo pa nasagot na kanina yan. Yung, na pinaghanda mo sila na iba ito na yung character, na pinamukha mo ulit na kayo si Laida at si Miggy, or may iba pang sagot kayo sa question. Pretty much, di ba parang gano'n? No, yun nga. Basically, yung sinasabi ko kanina, it took me quite a while bago siya kumapit. Because, probably same character, pero ibang situation yung kaharap ko. Yun yung sinasabi ko kanina yung about being indifferent. Kasi madaling ibigay yung situation pero to actually live it, yun hindi siya instant. And I admire those actors na in an instant, parang may push button, nandun sila in the zone agad. Yung sa akin, parang diesel din in a way. Parang kailangan ko talagang maniwala at maramdaman. Yun yung mga naging preparations and struggles during the early days of filming.
Do you feel the same way, Sars? Ganun din? Yes, so, sabi ko nga sa direct kaya kitang-kita niya ako kung na-fake ko yung acting ko. Alam niya. Oo, hindi naman sa pinifake, yung hindi nararamdaman. Hindi nararamdaman. Pag, Heronimo! Ano na yun? Talaga direct naman mo, pag medyo gumaganon. Kasi Sarah is very transparent. So you know, pag binablock mo. So mararamdaman mo pag ayaw pumasok. Kasi di ba may mga emotions na pinagdadaanan ng characters na ayaw mo sana pagdaanan kung ikaw lang yun kasi masakit. So inevitable, no? I think to all actors, na magpuntahan kung kaya rin lang. Kung pwede kong lumuhan ng hindi ko nadadaanan yung sakit na yan, yun na lang. Pwede sibuyas na lang. Pero kasi para umiyak ka ng totoo, pag dadaanan mo yung sakit, masakit. Pang masokista actually ang actor, ang acting. Especially pag dinala mo na sa dramatic part. In anything, no, kahit falling in love, you really have to fall in love with the actor. Hindi pwedeng, kunwari lang kita. Hindi. You have to find something. You have to fall in love with that character. Otherwise, hindi ka kikiligin. Ako siguro yun, no, isa pang sagot ko dun sa about na kilig mo. Because si Lloyd, I always call him the sincere actor. Very sincere in any emotion na binibigay niya. And part of that sincerity, kung hindi siya sincere, halimbawa sa pagkugusto niya kay Lyda, mararamdaman niya, din hindi kayo kikiligin. In the same way, Sarah also to Lloydie. It's all, nasaan siya eh, nasaan yun. Tama daw, you're doing good. Ang sabi ka Sorry, sandal ko lang. Okay. Direct workshop ba to prior to the principal shoot? Hindi lang. Yung parang go on. I always want the rawness of the actor eh. Even being Or watching the whole movie again, the last two. Nitong part 3, kailangan namin talagang bumalik kahit kasi kami ni Carmi eh. Siyempre, ang dami namin ginawang projects after. Kailangan mong iwaksi si Mickey at si Lyda muna. Magpahinga, di pa naman kaya gagawin part 3. When we had to do it, lahat kami nanood. Nag-staff ko. Yun pala. Nagpunta kami sa isang parang venue na cash kami na nanood ulit. Nakakatuwa. Kasi ang weird, actually sabi namin surreal tingnan. Yung sila mismo, pinaprindi mo ang sarili nila, di ba? Natatawa dun sa sarili nila. Ayun. Wala lang ma-share. Yes. Siguro we'll limit pa na 3 more questions. I'd just like to ask the actors, now that you've done like sequels of love stories, what are roles that are you looking forward to try, the challenging roles? Together? Each one, separately. Like you and the roles that you want to try now. Well, ako, sana, keep my fingers crossed. Sana I can reinvent myself more. Physically, tsaka yung kung paano. Next Narinig ko na kasi yung punchline mo dyan. Sabi supportive. No, but yun talaga. I mean, yun ang intention. And gusto ko talaga siya. I really wanna make it happen. What was it? How drastic an invention. It's totally different. Character-wise? Well, you know, mahirap eh. I also don't want to alienate my audience. Hindi ko itatapon yung pag-aalaga sa akin ng cinema for the past 10 years. Para lang sa kagustuhan kong gumawa para lang sa kagustuhan kong mag-experiment. You know, darating ako sa point na yun, naniniwala ako. But, because nasayangin yung effort ng lahat, you know, ng institution na to, dahil lang sa gusto kong magawa. Given the freedom, would you visit like Johnny Depp did total drastic difference? Bakit hindi? Gusto sa akin is, kasi ayoko siyang gawin dahil hinahanap. Parang may certain hunger sa amin. Especially when you're part of a network. Madalas, like yung sinasabihan, doing the same movies. And, you know, madalas, parang minamaliit yung mga genres na ginagawa namin. And, like sinasabi sa mga, try nyo nga gawin. Try nyo munang gawin bago nyo maliitin. It's no joke to portray different characters,
sa isang genre. Because you cannot look at the same person exactly, and the way I look at Lyda in the movie, when I'm so in love with her, hindi pwedeng ganun din ang tingin ko nung na-in love ako sa character ni Tony Gonzaga nung ginawa namin yung Miami Sugar. I mean, kung nag-succeed man ako, well and good. Pero I'm sure I'm sure sa iba hindi pumasa. Anyway, ang sinasabi ko lang is, going back to your question, hindi nawawala yung hunger to do something different, no? But tinitignan ko na lang siya dun sa on a smaller scale, pero mas malaki yung challenge. Because, di ba, parang mas mahirap pa yun eh. Di ba? Pagawain mo ko ngayon ng totally offbeat. Di ba? Hindi naman sa hindi naman sa pagmamayabang, pero baka mas maginhawa pa yung gawin. Di ba? Kesa dun sa mabibigyan ka ng ito lang ang parameters mo, pero kailangan iba. Yun yung para sa akin, yun ang napakahirap. At saka about yung mga brand assets, ang daming dadaanan yan. Hindi yan basta, tama si Lloyd, darating siya sa punto yun, pero for now, ayaw niyang isakripisyo. Alam mo yun, mahirap explain, internal kasi yun eh, na parang gustuhin man niya, we'll get there, pero for now. Yeah, tsaka yung pilit eh. Oo, tsaka for a time kasi parang naging trend siya eh. Especially yung paggawa ng indie, yung ang daming mga artista na yung mga indie ngayon eh. Parang naging trend siya na, okay, so gumagawa ka ng indie. So parang in a way, some actors, they think na it legitimizes you as an actor, yung paggawa ng indie. Na to a point na parang naging trend siya na yung independent scene mismo nag-suffer, parang nagamit, na-exploit. So now, I'm happy kung nasaan ako. And right now, ang Star Cinema, we have this branch called Skylight na gumagawa kami ng nag-experiment. So, it's good to have that venue. Doon pwede niya magawa. Yeah. Siguro yun. Okay, siguro two more. Ang last question will come from Morgan. Sige, go ahead, Sweetie. Kung totoo pong tao si Lyda and si Miggy for Sarah and John Lloyd, Sarah, anong may papayo mo for Lyda, and John Lloyd, anong may papayo for me? Ano bang problema? Sorry ha. Anong sitwasyon ni Lyda at ni Miggy, napapayuhan nila? Kumbaga about like... Yung tinakbo nung nila. Yung tinakbo nung buhay as Lyda and Miggy. Diba? Kasi parang pinartray niya siya from a very special love, tapos nag-change, you changed my life, tapos it-takes parang ano yung may ibibigay niyong parang advice about life or baka ma-spoiler ito ha, ayoko ha. Ako naman kasi yung ending the story, meron kasing nagpayo eh. Meron kasing nagpayo sa story. Isang character in the story towards the end na siguro hindi na sasabihin ko kay Miggy. Basically, yung after all the success and being the best, pagkatapos mo maabot lahat ng pinangarap mo, diba? At the end of the day, tanong lang naman is, happy ka ba dahil success mo? Or happy ka because kung ano yung nabot mo, kung sino ka? So, kung ano yung natutunan ni Miggy dito, andun eh, baka lang din sasabihin ka sa akin. Na malalaman natin sa movie. Yan ba yun, right? Sars, ikaw, ano daw mapapayo mo kay Lyda sa tinakbo? Yung tayo, may nagpayo din sa akin. Nagpayo ko. Dito, totoo po yun. Kasi ako, di ba po lumaki ako na kasama ko parents ko, sila sa akin. Sila yung mga opinion nila at perspectives nila, ang lagi ko nalunay. Pero importante pala na nakakarinig ka ng opinion ng ibang tao. Lumalawak din yung knowledge mo, pananaw mo sa buhay mo, paano mo itilang isang situation. Okay, sa kanya, last kang para moment.